Pumalag ang Malacanang sa anilay pagtatangka ng Kamara na ibaling sa executive branch ang sisi kaugnay sa umano'y katiwalian sa lehislatura. Kasunod ito ng plano ng liderato ng Kamara na ibalik sa Department of Budget and Management ang panukalang 2026 national budget para ayusin ang ilang questionableng proyekto roon. Mungkahi naman ang ilang senador gawing transparent ang deliberasyon sa budget para wala nang lumusot. May unang balita si Dano Tingkungko. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinost ng Presidential Communications Office, mariin anyang tinututulan ng gabinete ang mga anyay spin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtangkang ibaling ang sisi sa ehekutibo sa mga katiwalian at kapalpakan ng lehislatura. Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo at paggamit ng anyay political theatrics para i-hostage ang budget process. Sabi pa ni Bersamin, wala anyang silbi ang anumang investigasyon kung hindi bubusisiin ng mga anyay ugat ng katiwalian. Kaya hamon niya sa Kamara, clean your house first. Ipinaliwanag ni Bersamin ang kanyang pahayag. It's as clear, as direct as that. It's not a mere innuendo. It's just a clear message that there is much to be done by them before they point a finger at the other branch. Hindi raw siya galit, pero malian niya ang pananaw na ibalik sa kanila ang panukalang budget lalo't labas ito sa prosesong inaatang ng saligang batas. They are only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that they should return to us the NEP. That is not in the constitutional order. Wala rin daw sa hinuha ng Pangulo ang anumang posibilidad ng reenacted budget para sa 2026. Walang tinukoy si Bersamin na partikular na miyembro ng Kamara, pero bago nito, sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Sinisika pa na may makuha ang pahayag ng party leaders kaugnay sa sinabi ni Bersamin. Bilang tugon sa pahayag ni Bersamin, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na sa ngalan ng transparency, mainam na ilabas sa publiko ang mga proponent ng mga insertion sa budget sa bicameral conference. Transparency din ang isinusulong ni Senator Panfilo Lacson at Senate Minority Leader Tito Soto. Para makita natin, matrack natin, yung mula sa paggawa pa ng NEP. Sino mga naglagay niyan? Bakit mo nilagay? Diba? At saka kung wala sa NEP, bakit mo nilagay? Kaibigan mo ba yung kontraktor? Para sa deliberasyon sa 2026 budget, suhestyon ni Soto dalhin sa plenaryo ang anumang panukalang amyenda sa budget para hindi lumabas na insertion. Sa isa namang pahayag na mahigit 100 grupo mula sa iba't ibang sektor kabilang ang Makati Business Club, mga universidad at iba pang civil society groups, kailangan na raw nating makawala at talikuran ang sistema ng korupsyon na pumapatay sa mga Pilipino at sumisiraan nila sa tiwala sa gobyerno. Ang korap na sistema dapat nilang palitan ng sistema ng transparency at accountability. Nanawagan sila sa DPWH at DBM na mag-convene ng Independent Multi-Sectoral Review Committee na binubuo ng mga civil society group, scientists at komunidad para pag-aralan ng mga 2026 budget proposal. Nanawagan din sila na itigil na ang congressional insertion lalo sa Bicameral Conference Committee sa Pangulo at DPWH na magbigay ng full transparency sa mga flood control project ng mga nakalipas sa taon. Nanawagan din sa Pangulo ang mga grupo na isapubliko ang mga dokumento sa mga proyekto para sa potensyal na participatory audit ng publiko at civil society kasabay ng Commission on Audit. Dapat din daw may managot sa katiwalian, hindi lang daw ang mga itinuturing na small fish kundi mga mastermind sa likod ng eskandalo. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.